Hello guys! Welcome back sa aking YouTube channel. I'm your REE Board Exam Buddy, Prince Ian F. Cruz, and I'll be your lecturer for today's video. So sa video na to, i-continue natin yung ating plane and solid geometry series. So nandun na tayo sa last part ng ating quadrilateral. So yung i-discuss natin ngayon ay yung tinatawag natin na cyclic quadrilateral. So ngayon, let's talk about cyclic quadrilaterals. A cyclic quadrilateral is a quadrilateral inscribed in a circle. Meaning, nasa loob siya ng circle. Tapos, lahat ng vertices niya ng ating quadrilateral na kulay blue nagtatouch sa circle. Or meaning, nasa circumference siya ng circle. So, yun yung requirement para masabing inscribe siya sa circle. Kailangan yung 4 points or yung vertices must lie on a circle para masabing cyclic quadrilateral siya. So, now what makes cyclic quadrilateral special? Sa cyclic quadrilateral, every opposite angles. So, opposite, magkatapat, ito na yung special sa kanya. Nag-a-add palagi sa 180 degrees. So, lahat ng mga opposite angle, pag pinag-add mo, palagi yung 180. So, sabihin natin, ito, 83. Ito, 97 na yan, automatic. Parang ganon. Tapos ito, sabihin natin, 60. Ito, 120. So, nag-add sila palagi to 180 degrees. Ayan. So, balikan natin yung general formula ng isang quadrilateral. Focus tayo sa part na to. Ayan. Ayan yung ating general formula, di ba? Kung yung opposite angles, palagi silang nag-add to 180 degrees, di ba etong ANC, ang nire-represent niyan, dalawang opposite angles na pinag-add mo. So, magiging 180 yan palagi kung nasa cyclic quadrilateral ka. So, yung trigonometric function mo dito, magiging cosine squared 180 over 2. Palaging ganyan pagka cyclic quadrilateral. And 180 over 2 is equal to 90. And sa trigo, guys, pag kinosine mo yung 90, palagi yung mag-i-equal to 0. So, ibig sabihin, etong portion na to, ng formula natin ng area ng isang quadrilateral, palagi niyang magiging 0. Palagi niyang mai-eliminate. So, damay na din to. So, kapag ka cyclic quadrilateral, wala na tong part na to. Tanggal na yan. Kasi 0 na yan eh. So, eto na lang yung matitira sa formula. Kaya dito, wala na yung part dito na tanggal na yan. Kasi 0 na yan eh. So, ito na yung ating formula ng area. Where yung angle A and C, pag pinag-add mo nga sila, palaging 180. Or yung B and D. Kasi pag nag-naming tayo ng angle, di ba, para meron tayong rotation. Yan. So, automatic na yung A and C palagi yung opposite. Tapos yung B and D palagi yung opposite. So, meron pa tayong Ptolemy's theorem. Ito siya. So, ano ibig sabihin yan? Pag pinag-multiply mo daw yung lahat ng magkaka-opposite side, kasi di ba kung mag-naming nga tayo, pag ganito siya, para siyang may rotation. So, ganyan. So, yung A and B, palaging opposite na siya kay CD, di ba? Tapos, yung BC, palagi na siyang opposite kay DA. So, pag pinag-multiply mo daw yung opposite sides, tapos pinag-add mo sila, yung product, nag-i-equal sila palagi sa product ng diagonals. So, same yan sa value nito. Pag pinag-multiply mo yung D1 and D2. So, Ptolemy's theorem yan. So, valid yan for cyclic quadrilaterals. So, tapos, meron pa tayong isang formula, yung radius ng circle. Tapos, meron tayong ditong radius. Pag sinabi nating radius, wala pa kasi tayo sa circle eh. Pero madidiscuss natin ito sa circle, guys. Pag sinabing radius siya ng inscribed circle. Yung tinutukoy dito sa formula na to. So, for example, baliktad tayo ngayon. Si circle naman dapat yung nasa loob. Tapos, kailangan mag-touch yung circle sa apat na sides ng quadrilateral para masabing nasa loob siya ng quadrilateral. So, sa circle kasi, meron tayong geometric center.
And yung distance niya to any point on the circle, ang tawag yan ay radius. And palagi yung equal. And eto yung formula nun. AQ meaning the area of the quadrilateral divided by the semi-perimeter. Or yung semi-perimeter to ng quadrilateral. Lagyan natin ng Q, no? Para quadrilateral. To get the radius of an inscribed circle sa quadrilateral, yun yung formula. So, problem number 1 tayo. The sides of the cyclic quadrilateral measures 2, 3, 4, and 5 units respectively, where 2 and 4 are opposite. So, drawing natin. So, sabihin natin, ito yung mga measurements. So, dito sabi, 2 and 4 ay opposite. So, kung ito si 2, ito si 4. Tama naman kasi sunod-sunod naman yung pagkakaano niya. Respectively daw. So, 2, 3, 4, 5. Find the product of the diagonals. So, di ba sa Ptolemy's theorem, pag pinag-product mo yung opposite sides, yan, pag pinag-multiply mo, tapos pinag-add mo, equal yan sa product ng diagonals. So, ito yung hinahanap sa problem. So, kailangan makuha natin yung value nito to get the product of the diagonals. So, substitute lang natin AB, which is the length of AB, 2. Then, yung length ng ating CD ay 4. Then, yung length ng ating BC ay 3. And yung length ng ating AD ay 5. So, makuha natin agad yung sagot. So, ang sagot dito ay 23. Ito yung ating answer sa problem number 1. 23. Next, the sides of a cyclic quadrilateral are 3, 3, 4, and 4. Find the radius of the circle that can be inscribed in it. Yun. So, ganun ulit. So, meron tayong cyclic quadrilateral. Tapos, meron pa daw circle sa loob pa ng quadrilateral. So, meron tayong 3, 3, 4, and 4. Ayan yung measurements ng ating cyclic quadrilateral. So, nasa loob yung hinahanap natin. Bawa, perfect circle yan. Ayan, kasi meron pang circle pa sa loob ng cyclic quadrilateral. So, halimbawa, nagka-touch. Tanggalin na natin yung circle kanina na malaki kasi hindi naman yun relevant sa ating problem. Yan. So, dapat nagka-touch siya para masabing inscribe. So, ano daw yung radius ng circle na yan? Pag sinabi nating radius from the geometric center on the of the circle to any point on the circle. So, di ba meron na tayong formula niyan. Radius is equal to area ng quadrilateral over the semi-perimeter of the quadrilateral. So, yung area ng quadrilateral, gamitin natin yung general formula. Diba? Ito yung ating general formula. Pero dahil cyclic siya, etong term na to is magka-cancel na. Kasi palagi yung mag-0. So, ito na lang yung formula natin. Area, matanggal na yung term sa loob ng square root. So, kulang tayo ng S dito kasi given tayo lahat ng ABCD. So, kunin muna natin yung semi-perimeter. So, pag semi-perimeter, kunin mo lang yung perimeter, which is yung pag-add ng lahat ng sides, then divide mo lang ng 2. So, ano ba yung mga sides natin? 3, 3, 4, and 4. Then, divided by 2, ang value niyan ay 7. So, substitute lang natin dito. 7 minus 3. 7 minus 3. At 7 minus 4. Kunin na natin yung area ng quadrilateral. So, yung lumabas sa akin ay 12. So, yung semi-perimeter naman ng quadrilateral, ito din yun, 7. So, makukuha na natin yung value ni radius, area ng quadrilateral over semi-perimeter ng quadrilateral. So, 12 over 7. So, i-calculate nyo na lang guys, ang lalabas dito, yung lumabas sa akin ay 1.71 centimeters. So, yung answer natin ay letter D.
Yan. So, ayun lang guys yung ating discussion regarding cyclic quadrilaterals. So, dito na nagtatapos yung ating quadrilateral portion ng ating plane geometry. So, magpa-proceed na tayo sa next topic natin sa susunod na video. So, sana marami kayo natutunan. Don't forget to like and subscribe and mag-comment ng mga topics na gusto nyong i-discuss ko sa mga future videos. So, yun lang guys. See you on the next video.